Mga bata, ako ang inyong guro sa Pilipino. Maaari ba tayong tumayo at manalangin? Javen, pangunahan mo ang panalangin sa hapong ito. Amen. Magandang hapon. Bago kayo magsiupo, maaari bang pakiayos ang mga upuan at pakipulot ang mga kalat sa inyong nakikita? Maaari na kayong upo. Mayroon ba ang lumiban sa klase ngayong araw? Kahapon, tinalakay natin ang tungkol sa pangalan. Sige nga, sino ang nakakatanda kung ano ang ibig sabihin ng pangalan? Napakahusay. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng pangalan. Magaling. Bigyan sila ng palakpak. Handang-handa na kayo sa ating bagong aralin sa umagang ito. Salamin, salamin, sabihin mo sa akin, ano ang bagay na aking hawak ngayon? Handa na ba kayo? Ikaw, Daisy, tumayo ka nga. Tumingin ka sa salamin. Ano ang masasabi mo sa iyong mukha? Ikaw, Larry, ilarawan mo nga ang iyong buhok. Ikaw naman, Jamaica, ano ang masasabi mo sa iyong balat? Mahusay. Bigyan natin sila ng malakas na palakpak. Mga bata, lagi niyong tandaan, anuman ang ating itsura o kakayuan natin sa buhay, patuloy tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay sa kanyang binigay at pinahiram sa atin. Naiintindihan ba? Mayroon akong may kwento ipapanood sa inyo. Manood kayong mabuti sapagkat pagkatapos nito, mayroon akong mga katanungan. Maliwanag ba? Maligayang pagdating sa reading room. Ngayong araw ito, ang kwento natin ay tungkol sa karera ng magbibigang kuneho at pagong. Ang kuneho at ang pagong. Noong unang panahon, mayroong isang maliksing kuneho. Mabilis niyang tumakbo. Lagi niyang itinagmamalaki ang kanyang kanilay na bilis. Isang araw, nakita ng kuneho ang pagong na mabagal na naglalakad. Tinawanan nila ito, kaibigang pagong, napakabagal mo, sabi niya. Kumusta, kaibigan mo? Tama ka, mabagal na ako. Alam ko, napakabilis mo. Nais mo bang magkarera tayo? Sabi ni Pagong. Talaga bang nilangamon mo ako? Wala kang pag-asa sa akin. Pero sige, magbibigyan kita, sabi ni Kuneho. Nagsimulang magunahan ang Kuneho at ang Pagong. Mabilis na tumakbo ang Kuneho. Lumingon siya. Napakalayo pa ng Pagong. Ay, matagal pa bago ako maabutan ni Pagong. Magpapahinga muna ako ito, sabi niya. Naupo ang Kuneho sa ilalim ng isang halaman. Nakatulog siya sa paghihintay. Samantala, nagpatuloy lang ang Pagong sa paglalakad. Miya-miya pa, nalambasan na ng Pagong ang hirap na Kuneho. Ipas ang ilang oras, nagising ang Kuneho. Nakita niya na malapit ng Pagong sa dulo ng karera. Nagmadali silang tumakbo para habulin ng Pagong. Gayon pa man, siya at nagpalo siya. Tuwang-tuwa naman ang Pagong sa kanyang pagtatalo. At dito nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig. Ako ang nangyayari sa iyo. Base sa kwento, ano ang katangian ni Kuneho? Tama. Sino pa ang may katanungan? Christina, subukin mo nga. Mahusay. Nanood ka talagang mabuti. Ang katangian naman ni Pagong? Tumpak iyong kasagutan. Sino pa ang may kasagutan? Janet, subukin mo nga. Tama. Ang salitang yan ay naglalarawan at nagtawag din itong papuri. Ano ang tawag sa atin sa salitang naglalarawan? Ngayon naman, gagamitin ko muli itong mahiwagang kahon. Ngunit, sa loob ng mahiwagang kahon, ito ay naglalaman ng iba't ibang bagay sa loob. Iikot lang ito at ipasa lang sa inyong katabi habang ako ay nagpapakanta kung saan. Maliwanag ba? Kung ganon, simulan na natin.
O mga bata, sabay-sabay tayo. Pili natin ang bahay ko. Bahay ko, kahit halaman ko. Sari-sari, itabas na panahon. Bumunot ka sa loob ng kahon. Ilarawan mo kung anong bagay ito. Mahusay. Itinatuto ako na naunawaan niyo ang ating aralin. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Ano ulit ang pang-uri? Mahusay. Ano ang tawag sa salitang naglalarawan? Magbigay ng halimbawa ng pang-uri. Ngayon, bibigyan ko kayo ng gawain. Panuto, hatiin ko ang klase ng 2 grupo. Bawat grupo, bigyan ko ng tula at sagutin ng mga patlang. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang sagutin ito. Ayan, alam kong tapos niyo na. Napakahusay. Bibigyan ko kayo ng 10 pagkakataon. Kailangan lamang pagtambalin ang mga pang-uri na nasa hanay A sa tamang larawan sa hanay B. Ito ay individual na gawain. Kaya huwag kayong kumopya sa inyong mga katabi sapagkat baka ang makakopya nyo ay mali. Tayo na't dadako sa aralin. Panuto, gumupit ng 5 larawan at magpatulong sa magulang upang idikit ito sa kwaderno. Maliwanag ba? Pakiayos ng manukuan at pwedeng tayong umuwi. Maraming salamat.